Simula nang pumanaw ang ina nitong si Amalia, ay doon din nagsimula ang pangarap niyang sundan ang yapak ng kanyang ulirang ina. Dahil malaki ang naitulong sa kanya ng kanyang ina na ma-inspire itong si Amalia na gumawa ng kabutihan. At dahil na rin sa magandang example ng kanyang ina dito sa kanya. Isa kasing guro ang ina nitong si Amalia at ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa kanyang mga estudyante at kapwa mga tao na nakapalibot sa kanya. Naging maganda ang epekto dito kay Amalia ng mga ginawa ng kanyang ina. Kung kaya't pinangarap din ito at pinaghirapan na maging kagaya din ng ina nito. Kahit nahirap sa kanyang pag-aaral dahil sa sarili lang niya ang nagpapaaral sa kanya, dahil sa wala naman itong maasahan sa kanyang ama, dahil sa naging lasinggero na ito simula nang pumanaw ang kanyang ulirang asawa, at kinalimutan na meron pa siyang natitirang anak na nagmamahal at umaasa sa kanya. Doon din natuto itong si Amalia na maging independenteng klase na batang babae. Nag-aaral itong si Amalia sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi para meron siyang maipon na ipangtotostos sa kanyang gastusin sa kanyang pag-aaral. Mabuti na lang din na merong nagmagandang loob na isa sa mga guro nito na nagngangalang Crisanta, na ginawa siya nitong kanyang working student. Ginawa iyon ni Crisanta dahil nakitaan niya itong si Amalia ng talino, sipag at galing. At dahil na rin sa dedikasyon nito na makapagtapos ng pag-aaral. Dahil nga doon sa ginawa ni Crisanta ay gumaan ang mga pasanin at paghihirap sa buhay nitong si Amalia. At nagresulta ngayon na mas natuunan pa nito ng pansin ang kanyang pag-aaral. Sa mga taong lumipas nga, ay malaki ang naiambag nitong si Crisanta sa pagtupad ni Amalia sa kanyang mga pangarap. Subalit hindi pa doon nagtapos ang pagtulong nitong si Crisanta dito kay Amalia, dahil sa ginawa pa nitong ituring siyang para ng kanyang sariling anak. Dahil sa itong si Crisanta pala, kasama ng kanyang butihing asawa na si Renato, ay hindi pa biniyayaan na magkaroon ng kanilang sariling anak. Kung kaya't itong si Amalia na ang kanilang tinuring na kanila ng tunay na anak. Nagtapos na nga itong si Amalia sa kanyang pag-aaral at ginawa pa siyang tulungan ulit ni Crisanta na makapasok sa pangpublikong paaralan para maging isang ganap na itong guro. Napasa naman kasi agad ni Amalia ang board examination nito, at dahil sa mataas ang mga grado nitong si Amalia noong siya'y nasa kolehiyo pa, kung kaya't hindi nahirapan itong si Crisanta sa pagrekomenda kay Amalia na makapasok sa pangpublikong paaralan. Nangyari ngang naging isa ng ganap na guro itong si Amalia, at ang naibigay sa kanyang magiging advisory ay ang mga batang kagaya din sa tinuturuan noon ng kanyang ulirang inang na mayapa. Ginawang maging mabuti nitong si Amalia sa lahat ng oras, at ginugol din ito ang kanyang ibang oras sa pagtulong sa kapwa, gayang-gaya sa ginagawa ng kanyang ina nang ito ay nabubuhay pa. Doon na din nga nakilala nitong si Amalia ang naging kabiyak ng puso nitong si Diego. Isa ring guro itong si Diego na gaya rin niyang may busilak na kalooban, at dahil sa nagkapalagayan ng loob ang dalawa hanggang sa humantong sa seryosong ligawan, kung kaya't nagdesisyon na ang dalawang ilagay na sa ayos ang kanilang mutual na nadarama para sa isa't isa, hanggang sa kinasal na nga itong si Amalia dito kay Diego. Di nagtagal at agad naman na bumunga ang kanilang pagsasama ng isang malusog na sanggol na babae. At pinagkasunduan nga ng dalawa na pangalanan nila itong Lorna, hango sa namayapa ring ina nitong si Diego.
Ginawang iparamdam nitong si Diego at Amalia dito kay Lorna ang pagmamahal ng isang magulang na sa kanila noon ay pinagkait ng kapalaran. Ngunit ang dumating na sa araw ng ika-14 na kaarawan nitong si Lorna, sakto mismo sa kaarawan nito, ay doon din kinuha ng poong may kapal itong si Diego nang bigla itong atakihin ng kanyang sakit sa puso at nagresulta nga iyon sa kanyang agarang pagkamatay. Dinibdib nitong si Lorna ang pagkawala ng kanyang ama at simula nga nang mawala ang kanyang ama ay malaki na ang nagbago dito kay Lorna. Hindi na ito nagpapaalam sa kanyang ina sa mga lakad nito hanggang sa natuto na nga itong si Lorna na magbisyo. Kahit magkaganon man ay hindi sinukuan ni Amalia ang anak nito at patuloy lang siya sa paggabay dito kay Lorna dahil hindi nito ginawang rason ang pagpanaw ng kanyang asawa para siya rin ay magbago. Sa kabila ng mga nangyayari sa buhay nitong si Amalia, ay ginawa pa rin itong magpatuloy sa kanyang dating gawi na tumulong sa ibang tao at sa mga mag-aaral nito. Sa tulungan nitong si Amalia, ay wala ni isang bumagsak sa mga estudyante nito dahil sinisiguro niyang lahat ay napagtutuunan ng pansin at walang maiiwan. Kahit na kinakailangang puntahan niya ang kanyang mga estudyante sa kanya-kanyang tahanan nito, ay gagawin iyon ni Amalia para lang walang malaga sa kanyang mga mag-aaral. Dahil sa pangarap nitong lahat ay magbago ang kani-kanilang kapalaran. Hindi lahat ay naging masaya sa mga ginawa ni Amalia, lalong-lalo na ang anak nitong si Lorna. Dahil sa inakala ng anak nito na inaagaw na ng ibang tao ang atensyon ng kanyang ina sa kanya dahil imbis na ilaan sa kanya ng kanyang ina ang oras nito ay napupunta pa kung kani-kaninong tao. Huli na nang nalaman ni Amalia ang hinanaing at pagdaramdam ng anak nito. Nang isang araw nang nagkasagutan ang dalawa dahil sa nagpumilit ang anak nitong sumama sa kanyang mga kaibigan para gumala sa labas at mag-inuman. Aba anak, at kailan ka pa natutong uminom ha? Hindi kita pinalaki para lang matuto magbisyo. Hindi kita papayagang umalis kung yan din lamang ang gagawin nyo. Tumataas na boses ni Amalia. Ikaw nay, kailan ka pa nagkaroon ng concern sa akin? Sa totoo niyong anak. Diba? Doon naman nauubos ang oras nyo sa mga taong pinagsisilbihan nyo. Ipakiramdam ko, sila na ang pamilya nyo eh. At nanlilimos na lang ako ng oras nyo. Tapos ngayon, sisirain nyo ang gabi ko? Wala kang karapatang pagbawalan ako. Pasigaw na sambit naman nitong si Lorna. Nabigla itong si Amalia sa sinabi ni Lorna. At nangyari ngang bahagyang ng dilim ang paningin ni Amalia. Hanggang sa nagawa niyang sampalin ang anak nito sa kanyang pisngi. Nagulat itong si Lorna matapos itong sampalin ng kanyang ina. Habang hawak-hawak ang kanyang pisngi, ay napatitig siya ng matalim kay Amalia. Sabay takbo palabas ng bahay habang tumutulo ang mga luha. Nang matauhan na nga itong si Amalia, ay labi siyang nagsisi sa kanyang nagawa. At agad ay hinanap nito ang kanyang anak. Nagtanong-tanong itong si Amalia sa mga kaibigan ng anak nito. Ngunit wala mga itong maibigay na impormasyon sa kanya dahil sa sinabihan na ang mga ito ni Lorna na huwag sabihin sa kanyang ina ang kinaroroonan nito. Ilang araw ring pabalik-balik itong si Amalia sa mga kaibigan nitong si Lorna na nagbabaka sakaling mabigyan siya ng mga ito ng impormasyon ng lokasyon ng anak nito. Ngunit palagi lang sawi itong si Amalia sa tuwing magtatanong ito. Ngunit hindi iyon naging rason para siya'y sumuko o sukuan ang kanyang anak. Minsan nga ay hindi na nakakakain ng maayos si Amalia dahil sa nagmamadali na itong umalis para muli ay maghanap sa anak nito. Kahit na parang nahihilo na itong si Amalia,
ay nagpatuloy pa rin ito sa kanyang lakad at pinilit pa rin niya ang kanyang katawan. Sa kanyang paglalakad nga'y meron itong nasilayang isang gusgusing aso na nahulog sa imburnal na kung saan naginawang dinaan-daanan lang ng mga tao na parang walang nakita ang mga ito. Ramdam niya ang paghihirap ng asong yon base sa naririnig nitong tahol ng aso. Kahit ganun na ang sitwasyon ng aso, ay wala ni isang sumaklolo sa kanya. Dala na rin siguro sa takot din nilang baka sila din ang mapahamak pagka nila itong tulungan o hawakan. Hindi na inisip pa iyon ni Amalia at hindi na nito inisip ang kahantungan ng kanyang gagawin. At agad na inabot yung gusgusing aso at inahon sa nahulugan nitong butas. Ngunit sa kasamaang palad, nang kinagat nga ng aso itong si Amalia. Ngunit kahit masakit at dumudugo na ang kinagatan ng aso, ay ipinawalang bahala pa rin niya iyon at tinapos nga niya ang kanyang pagtulong. Matapos ng pangyayaring yon, ay agad na hinawakan nitong si Amalia ang braso nito doon mismo sa parte ng kinagatan ng gusgusing aso para kahit papaano ay maibsanon ang pagdurugo ng kanyang natamong sugat. Merong mga nagalak at nasiyahan sa ginawa nitong si Amalia, ngunit karamihan pa rin ay humusga sa kanya at pinagtawanan nila itong si Amalia sa kanyang ginawa dahil para sa kanila ay kahangalan ang pagtulong, lalo na kung ang pagtulong mo ay ang ikakapahamak mo. Kumalat agad sa palibot ang ginawa at nangyari dito kay Amalia, kung kaya't sa kanya karamihan ng mga tao na katitig at natatawa sa kanyang kalagayan. Yan kasi, pabida, nakagat ka tuloy ng aso. Ang ingot naman ng babaeng to, sinakripisyo ang sariling buhay para lang sa aso. Di kasi nag-iisip. Hinawakan ba naman yung aso? Yan, nakagat ka tuloy. Panigurado, magkakarabis yan. Bulong-bulungan ng mga tao sa palibot. Mangiyak-ngiyak na sa puntong yon itong si Amalia habang nakayuko at nakatigil lang na posisyon. Nang bigla na lang merong sumaklolo sa kanyang isang babae at niyakap siya nito. Sabay titig sa mga taong nasa paligid at nagsalita ito na may galit na tinig. Kung makapagsalita kayo, parang kayo na ang tama. Imas-masahol pa nga kayo dahil di nyo man lang napapansin ang hayop na naghihingi ng saklolo. Kung tutuusin nga ay mas ginawa pa niya ang tama, kaya tumahimik na kayo dyan dahil wala naman kayong nagawang mabuti dito. Sobra pa sa rabis yung mga bunganga nyo, galit na sambit ng babae. Sa sinabi nga ng babaeng yon, ay natauhan ang mga taong mapangusga sa palibot hanggang sa nagsialisan ang mga ito. Sa sandaling yon, ay napatitig na itong si Amalia sa babaeng sumaklolo sa kanya. Nang sa laking gulat niya na ang babae palang sumaklolo sa kanya ay ang anak nitong matagal na niyang hinahanap. Hindi na nakapagsalita itong si Amalia sa sandaling yon at niyakap na lang ang anak nito ng mahigpit dahil sa na-miss niya ito ng sobra. Sorry ma sa nagawa ko. Naway mapatawad mo pa po ako ma. Sambit ng anak nitong umiiyak habang sila'y magkayakap. Nangyari ngang muling nagkaayos ang mag-ina at tumibay pa ang kanilang pagsasama. At napag-alaman nitong si Amalia galing mismo sa anak nito na nasa paligid lang pala niya palagi ang anak nito na sa kanya'y nagmamasid lamang at nagbabantay. Simula din sa araw na yon ay ginawa ng itoon ni Amalia ang kanyang oras sa anak nito. Bilang ganti ay ginawa ring magbago nitong si Lorna at pinangako nito sa kanyang ina na mag-aaral siya ng mabuti at magtatapos na doktor
Para sa huli ay siya na ang mag-aalaga sa kanyang ina pag matanda na ito. Mga ka-explorers, sadyang walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Kaya ugaliin nating respetuhin at mahalin sila. Kahit may pagkakataong hindi maganda ang pakitungo nila sa atin. Dahil ang batang umuunawa ay tiyak na may biyaya.